ito yung patch, yung passive anti-tape system. Ayan, malakas yung blink. So ibig sabihin may problema yung kanyang immobilizer, hindi nag-function. Ngayon nabali yung original, kita nyo. Pagkabali ng original, meron to siya ano dito, may maliit siya na chip sa loob. Ngayon yung sinak, so ito yung kanyang chip. So yan ang pinaka-importante sa Ford, kailangan nandito yung chip sapagkat siya yung nagbabasa. Pag wala ito, hindi na siya kikilalanin na susi ng kanyang sariling sasakyan, kaya magkakaroon ng parts issue. Okay, start nating makina, try natin. Yun, mandar din. Pagpalang araw guys, so another basic pointers pa rin tayo na tutorial. Maiksing video lang guys, small tip lang para makuha nyo yung sistema ng mga problema ng sakit ng Ford, especially sa Ford Focus. So makikita nyo ngayon dito sa harapan ko, na-open na talaga yan. So dinala dito, hinila na to, hindi na umandar. And then ang problema is alin na mag-start. So nagkakaroon ng problema sa kanyang electrical system. Wala nang dumadaloy na ground mula sa ECM papunta doon sa ano niya, sa mechanism ng kanyang tawag yan, starter. Okay, so chinek ko na yan, check ko na yung ano guys, meron akong full video niyan. So ito ituturo ko sa inyo yung paano kung wala kang scanner, paano niyo malalaman yung tawag niyan, yung blink. Magitan ng blink mabibilang nyo yung tawag niyan kung ilang number of blinking, malaman nyo yung code kung paano niya babasahin. Okay, so tara, start, simulan natin guys. Okay, so nandito ko ngayon sa sakyan guys, wala akong dalang scanner, gabi na. So kita nyo naman talagang tinadad ko na ng ano yan, test yan. Ngayon, so bakit ituturo ko sa inyo yung basic pointers paano malalaman yung kanyang code na wala kang scanner na gamit. So ito yung hinila na to dito guys, sa kwento to hinila na to. So makikita mo agad dito na ito yung original niya, putol. So ngayon sinalpak ka ng bagong susi. So problema pag salpak ayaw na mandar kasi nga hindi sa kanya yan. Ayan. So ngayon i-start natin. Basic pointers pa rin, kung mag-start kayo makikita nito nag-blink. Yan. So pag inon mo yan, ang mangyayari niya sa kulay red na yan, mag-blink, lalakas yung blinking yan. Tingnan nyo, pag maglakas yung blinking, ibig sabihin aantayin natin yung ilang minutes niya bago siya mawala. Pag nawala na siya, and then yun na ang start ng reading. Okay, so start natin ngayon. On, kita mo mag-on siya. Yan. So blink lang ng blink yan guys hanggang matapos yan. So ang gagawin mo yan is aantayin mo na mawala yan. Okay, so pag wala niyan, magbibilang ka na ngayon. Medyo may katagalan nga lang. So doon mo malalaman na ibig sabihin ang tawag niyan is security lock yan ng Ford, late mga 1996 to until now. So yung Ford may tinatawag na PATS o passive anti-thief system. Okay, so ito yung mga security lock ng Ford. So habang nagre-reading siya, so antayin natin. Antayin nyo talaga yan guys kung paano yan mawawala. Pag nawala na yan, blink nya, dyan ka na mag-start mag-counting. Okay, so basic lang to guys, at least makuha nyo lang yung format. Meron akong full video nito kung paano ko siya tinira, gumamit ako ng scanner, pero ito manumado ito yun, nawala na. So bilang na tayo, 1, so yan, start, 1 2 3 3. So start ulit, 1 1 2 3. Okay, so start ulit, 1 1 2 3. So ibig sabihin ano siya, 1:3. So yun ang counting niya. So dun yung malalaman ngayon ano yung code. So i-research mo ngayon guys, makikita nyo sa video na to. Ipopost ko yung yung code niyan. So 1:3, ano yan siya. Ito yung tawag na PATS, Immobilizer Fault Codes, o ito yung passive anti-theft system na nilalagay ni Ford. So ibig sabihin guys, meron siyang automatic na hindi na-aandar yung engine sapagkat dahil merong security lock na nilagay dito ang system ng Ford, especially sa kanyang ECM. So ano mangyayari? So mangyayari yan guys, so once na magkaroon ng PATS ang yung sasakyan,
So magkakaroon ka ng disabled yung engine mo. Ibig sabihin yung engine mo is hindi na siya mag-i-start. So ibig sabihin nagkakaroon na siya ng problema sa loob na ng ACM. So si ACM na mismo ang magbibigay ng shut off ng engine, and then yung susi mo guys is maglalak yan, hindi mo na yan ma-turn to start position. So ibig sabihin nagkaroon siya ng lock, mag-automatic niyan dahil sa kanyang immobilizer anti-theft system. Okay? So ang tanong, bakit merong anti-theft system? So ibig sabihin once na namali ka ng salpak ng susi, although same sila ng susi, pero yung chip, yung transponder hindi nababasa ni ECM, so automatic yun, isip ni ECM ninanakaw mo na yung unit, kaya automatic mag-disable yung engine. So walang andar o start na mangyayari, kahit engine crank wala rin, tsaka start. So yun po yung ibig sabihin ng issue na 1:3 na code. Okay po. So balik tayo ngayon guys sa actual sa susi mismo kung bakit nagkakaroon ng ganong code. So ano naman ang remedy? So basic pointers pa rin. So tara, check natin yung susi. Let's go. I-off ko na siya. Yung susi, ito yung original. Ngayon nabali yung original, kita nyo. Pagkabali ng original, meron to siya ano dito, may maliit siya na chip sa loob. Ngayon yung sinaksak na susi, ito na yung kanyang tawag niyan, yung duplicate. So ang problema sa duplicate, wala siyang transponder dito, wala siyang chip na sa loob. So kaya nangyari, naglalak na siya. Tingnan mo saksak ko hindi yan siya mag-start guys. And on, i-start ko tingnan mo wala, di ba? Ngayon pag on mo ulit, mag-lock na, ayaw na mag-start. So ibig sabihin nag-lock na siya. Yan ang gamit ng PATS o passive anti-theft system. Okay? So anong gagawin? So ang gagawin nito is yung susi nito guys. Additional guys is check natin yung kanyang original na susi. Ito mismo, yung chip ko nandito ba. Bubuksan natin para makita nyo actual kung ano talaga yung sinasabi natin na chip. Okay? Basic pointers lang ito para at least may idea yung mga unit owner na yung mga susi nyo po, especially sa Ford, wag ingatan nyo pong naka-attach talaga yung ano dyan, yung chip, kasi pag yan ang mahirapan talaga. Okay, so talagang mahirapan yung mekaniko, especially yung unit owner. So ito, guide lang ito, pero kailangan may chip. So yun ang mangyari, especially sa mga baguhan, mga nag-aaral pa lang magmekaniko. So yun ang mga dapat yung ingatan nito. Okay, so ang gagawin natin guys, ipapakita ko sa inyo yung loob kung saan dito nakalagay yung kanyang natawag na chip. So dahil kung wala yung chip, talagang automatic hindi yan mapapaandar. So makikita nyo ngayon sa actual, lalabas talaga sa indicator security lock nya dyan sa dashboard yung kanyang blinking na 1:3. So ibig sabihin ninanakaw mo na yung unit, kaya yung engine automatic, yung ECM mag-automatic agad yun na hindi na siya magbibigay ng signal sa starter or magbibigay ng ground or positive doon sa fuse para o sa relay para umandar yung susi nyo. Okay, so tara guys, pag-usapan natin ngayon ng mismo yung susi nito. Bubuksan natin tong kanyang original para makita nyo kung ano yung sasabi natin na anti-theft system na nasa loob ng chip, yung kanyang transponder na receiver. Okay, so tara, let's go. Okay guys, so ayan yung sasabi ko kanina sa inyo na chip. So kung wala kang chip ang susi na sinaksak mo doon sa susian, so magkakaroon na ng problema. Ibig sabihin, i-detect ni ACM na ninanakaw niya yung kanyang yung unit. So ang mangyayari, i-disable niya yung engine, and then automatic hindi na siya mag-activate na yung tatawag na passive o PATS, passive anti-theft system, o yung immobilizer ng unit. So kailangan talaga yung chip na yan guys, tawag niyan, hindi yan mawala. Although mawala man yung bakal na yung pangsaksak susi, palaga yung chip hindi mawala. So yun po yung pinaka-importante dito sa lahat. Kaya yung chip ang pinaka-iingatan, lalo na sa mga old na Ford, kasi may mga bago ngayon ito wala nga tong battery, mano-mano lang ito. Okay, so kailangan talaga maibalik talaga yung kanyang chip para hindi po kayo mahirapan. Okay, so ano ba ang gamit ng chip? So ito dito sa mga mano-mano na sistema nito, medyo luma ito, hindi siya high-end. Hindi siya battery type, hindi tulad ng ibang bago ngayon na battery type. So siya isa mano-mano.
na medyo luma na model yung kanyang immobilizer. Okay, so almost lahat ng Ford guys merong ganito, merong natawag na anti-theft system o yung kaya lumalabas yung code na ganun. Ang mahalaga makita nyo yung basic pointers nito kung paano siya imano-mano. So yun yung mga code na step na dapat yung gawin. So ang paraan lang dyan is kailangan alam nyo yung punto by punto kung paano siya titirahin, even na halimbawa na wala kang engine scanner. So malaking bagay po yun guys. So abangan nyo guys yung part 3 ko nito kung paano ko siya in-undergo ng engine scan, sapagkat yung una kong video nito is kung paano ko siya nag electrical tsaka nag troubleshoot ako ng heavy. Medyo talaga grabe ang laki ng trabaho ng ginawa natin dun guys para maano lang. So ito naman ngayon, tapos na ako magtawag niyan mechanical. So ginawa ko naman is nagano naman ako dahil wala akong engine scanner na medyo high-end. So ito nga ginawa ko, kumuha ko ng idea para ma-share ko sa inyo yung paano siya malaman yung wala kang engine scanner na na gamit. Pero abangan nyo yun guys, yung part 3 kung paano ko siya na general diagnose gamit natin yung bagong engine scan na binili natin ng almost 18,000 ang halaga. Okay, so balik sa susi guys. Okay, so actual test tayo guys, basic pointers pa rin. So para makita nyo kung paano siya mag-i-start gamit natin yung bagong susi na nilagay nila dito, kaya nagkaroon ng immobilizer issue yung kanyang anti-theft system na nag-activate. So gagawin natin, papasok natin yung susi guys, ito na yung tawag niyan yung mismo may chip na itong putol na to ay isasabay natin dito sa bagong susi niya. Yan, okay? So check natin guys kung ano mangyari. So tara, para ma-activate natin yung kanyang immobilizer matanggal at magkaroon ng signal yung kanyang starter motor at yung kanyang engine. Okay? Okay, so ano na guys, ayan na, i-start natin on position. Nakita nyo, dapat mag-blink, nawala yung blink. So ibig sabihin okay na yung natin, yung tira natin. So hindi ko na videohan guys kasi sobrang na-overwhelm ako. Although kita nyo naman ginabi na ako kaka nito, pero at least nagawa ko ng paraan. So pakinggan nyo mabuti yung andar ng engine, pero hindi ko pa siya tawag yan, i-start ko lang yung makina para maramdaman nyo na yung makina okay na yung ignition nya. Okay, narinig nyo diba? Yan. So ibig sabihin kahit paano meron na siyang tao doon sa loob. Tapos nga ito yung susi niya, kaya hindi siya mag-start. Yun ang problema niya. Okay, so at least meron kayo kahit simpleng basic pointers tutorial guys kung paano siya ma-address o paano nyo malalaman kung mga ganitong sistema sa mga pads. Okay, abangan nyo guys yung part 3 ko kung paano ko siya in-engine scan, tsaka ano yung gamit yung scanner ng una at yung pangalawang scanner kung paano siya nare-reading ng maayos. Full tutorial din yun guys para makuha nyo talaga yung basic pointers kung paano yung mapapandar yung ganitong mga issue. Okay, so pakita ko lang sa inyo guys kung paano ko pinandar yung unit after this. Kung okay na ba yung tira natin. Okay, on natin susi. Yun, mandar din. Mandar pero ano pa siya, pusak-pusak. Start ulit natin. Yun. Kulang na supply ng gasolina. I-warm up muna natin guys para so marami pa mga problema to. Brad, videoan mo nga yan Brad, makina Brad, ipapalaw na rin. Ha? Video naka-on na.
Okay, so yun lang guys. Shout out sa inyo lahat, sa lahat ng mga kapwa mekaniko, sa lahat ng bitang mekaniko, sa lahat ng mga unit owner. At please share my video and then comment down below guys, and I will reply anywhere, anytime. So please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. Okay, okay.